Ay, good morning mga kalingap, mga kapatid. So ngayong umaga po, babatiin po natin si Kalingap Dad ng isang masigabong palakpakan dahil kanya pong araw na ito ay kanyang kaarawan. Pero bago ang lahat guys, batiin po muna natin ang mga viewers, subscribers, followers, sa inyong lahat, sa mga sponsor. Good morning kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob. At syempre good morning kay Kalingap Dan, kay Joy Diwata. Yan. Good morning sa inyo. Naway datnan kayo guys na aking pagbati ng isang masagana at malusog na araw po sa inyong lahat. So ngayong araw na to mga kalingap, gagawa lang ako ng short video. Ito yung kung paano ko ba nakilala si Kalingap Dan. Siyempre maraming mga viewers, maraming mga subscribers ang nagtatanong sino ba talaga si Kalingap Dan. Kasi marami kasing haka-haka na lumalabas na si Kalingap Dan ay ganire, babaero daw, hindi seryoso. Nako, ito guys, panoorin nyo hanggang katapusan, hanggang dulo. Isasalaysay ko po sa inyo kung ano ang kung ano si Kalingap Dan sa likod ng camera. So ito po, panoorin nyo. So magandang umaga sa lahat, no? Magandang umaga sa lahat. Sa lahat po, no? Sa lahat na ito guys, diretsuhan na tayo. So si Kalingap Dan nakilala ko way back bago ongoing ang pandemic, no? Sa pagkakaalam ko 2022 yata or 2021 nakilala ko si Kalingap Dan at nakita ko siya personal. Dito ko siya nakita guys sa QC, no? Kung saan kami ni Kuya Bal nagkaroon kami ng meet and greet sa Manila, no? Sa Circle. At nandoon kami sa isang bahay sa PhilInvest, Quezon City, doon sa Batasan, doon sa malapit sa Congress. Hindi ko naman talaga kilala si Kalingap Dan pero nung may dumating doon bandang hapon, bandang gabi na siya, pumasok, tisoy talaga, puti, pati si Hana, basta mga puti sila guys. So pumasok si Kalingap Dan, hindi ko naman akalain guys na ito pala ay anak ni Kuya Brooks. Pero talagang gwapo talaga, kung sa papugian lang. Sabi, akala ko ako sinong artista pero hindi ko pa sa kilala kung sino siya pala si Dan. So nagpintuan. So nalaman ko guys na siya pala sasama ng diet, no, upang i-observe, no, ang pag-charity ni Kalingap Rob at ni Kuya Bal. So sa madaling sabi, doon ko siya nakilala. Si Kalingap Dan napakamahiyain niya na that time pa nga guys, kung maalala ko talaga, sumalangit na ang kaluluwa ni Brother Paas. Pagdating ni Kalingap Dan, talagang si Brother Paas, binlike niya kaagad naka-video kaagad siya kay Kalingap Dan kasi bago sa mata bago sa amin ang napakatisoy, no? Napakagwapo. So matik kanya-kanyang hawak ng kamera. Yan. So that time, si Kalingap Dan po, ang ugali ni Kalingap Dan, napakamahiyain. Sa isip-isip ko nga, sabi ko, mukhang hindi ito makatagal si Kalingap Dan sa diet. Kasi, guys, kami naman, noong panahon na kasagsagan talaga ang panahon ng pandemic, kasagsagan talaga ng charity. Yung nag-iikot kami ni Kuya Bal sa mga kabundukan, ang isip ko, sabi ko, baka mahirapan to si Kalingap Dan sa mga magbabad sa init o pumunta sa mga bundok-bundok kasi malalayo. Nakikita ko si Kalingap Dan doon sa QC. Gwapo talaga, hindi mo talaga mapagkamalan mo talaga siyang anak mayaman. Sa kutis niya, sa aura niya, ibang-iba, no? Pero yun na nga, ito na nangyari, sumama siya papuntang diet at doon siya tumira sa bahay ni Kalingap Rob. So nagtataka kami, tuwing punta ko kay Kalingap Rob, nandoon si Kalingap Dan. At hindi siya umuwi ng Manila. So nakakatagal siya, sa madaling sabi guys, nakakatagal si Kalingap Dan. Ang isang Kalingap Dan, sa pagkakakilala ko, napaka matulungin. No, pero alam mo ba si Kalingap Dan, kuwila din yan guys. Pag sa likod ng camera, si Kalingap Dan mapagbiro. Mahilig si Kalingap Dan mangbuli din, mangudyok baga, mangasar. Nyari, pag mayroong andun yan si Kalingap Dan, nanguurot din yan. Pero mabait talaga yan.
hindi ka magugutuman pagkasama mo si Kalingap Dad. Kasi talagang iniisip talaga ni Kalingap Dad agad yung pagkain para sa mga kasama niya. Kaya saludo ako dyan kay Kalingap Dad. Grabe. Tapos, humayo ng humayo, lumaon ng lumaon. Ayan, nagkaroon siya ng channel. Before po, ang channel ni Kalingap Dan, ang content ni Kalingap Dan, kasi nga, bali, staff siya ni Kalingap Rab, Keyboys. Ang content ni Kalingap Dan, yung interview lang sa mga Kalingap partners, kung sino-sino interview, hindi pa siya nagcha-charity. Pero nung lumaon ng lumaon, mukhang hindi si Kalingap Dan na content ito, mga Kalingap, sa ganun lang content. Mukhang yung panood ni Kalingap Dan kay Kuya Bal, yung tinuro ni Kuya Bal at yung tinuro ni Kalingap Rab, sa mga obserbasyon ni Kalingap Dan, mas masaya siya pag nakatulong siya. So doon po nagsimula, na nag-charity si Kalingap Dan, nag-umpisa na ng pabahay, magpahanggang ngayon. Kaya nakakatuwa na ang isang Kalingap Dan na ako mismo, abong akala ko hindi siya magtatagal sa ganitong larangan ng trabaho kasi nga, siyempre, magbibilad ka sa araw, at the same time, kailangan mong maghanap ng beneficiary. Tapos, dagdag pa dyan, may buzzer pa, ibabas ka pa. Sabi ko, baka mahirapan to si Kalingap Dan kasi laking Manila siya eh. Ito yung mindset ko talaga noon na Manila boy si Kalingap Dan. Hindi siya sanay sa probinsya. Pero, nangyari guys, tingnan mo ngayon, ipinagpalit ni Kalingap Dan ang mga probinsya sa pagiging Manila boy. Natuto si Kalingap Dan makisalamuha, natuto si Kalingap Dan i-adapt ang ugali ng isang prondi, no? Yung kanyang pagiging pagka-Manila boy, unti-unting nabago. Maraming mga viewers na nagsasabi, Manila boy po yan, huwag niyong pagkatiwalaan si Kalingap Dan. Pues, ako ang magsasabi sa inyo, ibang Kalingap Dan siguro ang kilala nyo. Ang isang Kalingap Dan, napakatapat niya, napakaseryoso. Kung nga lamang, siyempre gwapo, maraming nagkakagusto. Ang iba nag-iisip, chick boy or ganito. Hindi po. Ang isang Kalingap Dan guys, kapag na-abusisi nyo siya, na alaman nyo po pagkatao, napakabait ni Kalingap Dan. Napakabait niya talagang pagdating sa pagtulong. Diba? Kung tutuusin naman talaga si Kalingap Dan, mag-aartista eh. Pwede siya mag-artista pero sa ngayon kasi pag tinanong ko si Kalingap Dan, mas masaya siya guys na may natutulungan siya. Mas masaya siya na mayroon siyang nabago. May bagong pamilyang natulungan at nabago ang buhay dahil sa kanyang channel. Ganyan si Kalingap Dan. So doon naman tayo sa mga nagsasabi na may doubt sila kay Kalingap Dan kasi siyempre guwapo, tisoy, macho at babaero. Hindi po totoo yun. Normal man yan guys sa lalaki na kapag wala ka ng girlfriend, siyempre maghanap ka. So hindi po, no, lahat naman tayo, alam naman natin yan na hindi naman po pwedeng pag nawala ka ng girlfriend, magbubukmo ka na lang sa isang tabi. Siyempre si Kalingap Dan, may mga pagkakataon na kailangan niya rin i-enjoy sarili niya. May pagkakataon na kailangan niya rin bigyan attention sa sarili niya. Pero pag when it comes naman sa sabihin natin hindi pagkakatiwalaan, mali po kayo. Doon sa mga basher ni Kalingap Dan, mali kayo guys. O maling-mali kayo yung kung anong binagbibintang nyo kay Kalingap Dan, hindi naman totoo. Huwag po kayo mapanghusga. No, alam ko, nanguhusga kasi, nagawa niyo yung manghusga kasi masama ang loob ninyo. Kasi nga si Kalingap Dan, umibig sa isang Joy Diwata. Alam mo, wala tayong magagawa kung sino man baga ang ibigin ni Kalingap Dan, dapat suportahan natin. No? Wag ko tayong kumontra, wag ko nating pagsalitaan ng di maganda, wag ko nating husgahan. Kasi hindi mo naman alam ang takbo ng pag-iisip ni Kalingap Dan, hindi mo alam ang mga plano ni Kalingap Dan. O tingnan mo ngayon, sa kakahusga nyo, akalain nyo ba naman na si Kalingap Dan mapamahal sa isang Joy Diwata, sa isang probinsyana? Ang isang Manila boy, umibig sa isang probinsyana. At ganun din naman, ang isang probinsyana, umibig sa isang Manila boy. Yan ba'y kasalanan? Hindi. O para sa akin, hindi. Natural yan. Mga single sila. May karapatan silang mamili kung sino gustuhin nila. So, wag ho tayong manghusga. So,
Kay Kalingap Dan, yung mensahe ko po kay Kalingap Dan. Bro, no, hindi man tayo matagal na magkakilala, pero syempre, matagal na rin yung bro, yung mga 4 years natin pagkakakilala, 4 years tayong nagkasama sa Team Kalingap. Pagkakilala ko sa iyo bro, nakaiba, no? Ang laki ng tiwala, yung tiwala ko talaga sa iyo. At gusto ko pong pasalamatan si Kalingap Dan, no? Sa mga inirepair ko sa kanyang mga beneficiary ko, yung mga na-scout ko, na hindi po siya nagdalawang isip para tulungan. Thank you Kalingap Dan, sana Kalingap Dan, ang wish ko na malakas ang pangangatawan mo at marami ka pang matutulungan, kasi alam po, hindi ka titigil hanggat mayroon kang nagagawa, hanggat may lakas ka, alam ko tutulong ka sa iba. Kaya tuloy lang Kalingap Dan, nandito lang kami, nandito lang ako, no? Si Kuya Bobby nandito lang, nakasupport lagi sa'yo. Doon naman sa mga basher, hindi naman namin kayo pwedeng pigilan kung yun talaga ang mindset ninyo, pero move muna kayo guys. Yung mga pag-a-assume ninyo na baka bumalik pa si Dan sa inyo, hindi na. May-ari ng puso ni Dan, si Choy Diwata. No, so enjoy na lang, no? Doon po sa mga sponsor ni Kalingap Dan, sponsor ng Danjoy, thank you sa inyong lahat, no? Utang na loob, no, ni Kalingap Dan, Joy, ito yung narating nila ngayon, no? Utang nila ito sa sponsor, kasi siyempre guys, kung wala ang sponsor, mahirap lumaban sa charity, dahil mahirap, di ba, yung magpabahay ka kung walang sponsor, hindi kakayanin ni Kalingap Dan. Alam man ni Kalingap Dan yun. So salamat sa mga sponsor, hindi ko na kayo isa-isahin guys. Sponsor simula nag-umpisa ang Danjoy, sponsor mula nag-umpisa tayong buuin itong Danjoy, na ang akala ko talaga guys, hindi magkakatotoo, pero malay natin, walang nakakaalam. Ito na ngayon, official na silang magkasintahan. So move on na lang tayo, no? Sana magiging masaya na rin kayo doon sa mga nasakta ni Kalingap Dan, dahil nga hindi napunta sa inyo si Kalingap Dan. Normal yan, no? Siyempre may karapatan si Kalingap Dan mamili kung sino talaga ang kanya. May karapatan po siya. So igalang po natin ang isang Kalingap Dan. Igalang po natin kung anong mayroon si Kalingap Dan, no? Bilang lalaki, bilang tao, na karapatan din naman ni Kalingap Dan ang maging bisita. Ayan. So, salamat sa inyong lahat guys. Dito lang po nagtatapos ang aking short video. Thank you and God bless. Peace out.